Okay, hello. Good morning again, no? Or good afternoon or good evening kung nasaan ka man ngayon na nanonood ng video na to. So tayo ay nasa part 3, kumbaga part 3 ng series ng video na to. So kung hindi mo pa napapanood yung part 1 and 2, andito lang siya sa channel, no? Hanapin mo lang doon. So, bakit tayo napadpad dito? Why healthcare? So it's our topic for today. Simply because health is wealth. Yun lang. Actually, wag na nating palalayimin pa yung ibang meaning niya, no? So, first things first, kung hindi nyo pa kami kilala, we are Gab and Joyce. Yan. Your investor couple. Okay? So, we are an associate financial planner under the Registered Financial Planner of the Philippines, and at the same time, a financial educator dito sa ating IMG or International Marketing Group, and also a licensed insurance underwriter and an online entrepreneur since 2020. Okay, so may istorya yan kung bakit doon tayo nag-start. So stay tuned lang kayo, no? And lahat yan ginagawa namin habang isang full-time employee. O 'di ba? So sino ngayon magsasabi na ay busy ako, wala akong time? May trabaho din po kami sa umaga. Okay? 8 to 5, minsan 8 to 6, ganyan. Minsan may other works pa, no? So, it's really what our priorities are. So, looking back, balikan natin yung ating financial foundation concept, no? Dahil ang focus natin dito yung nasa baba, which is the healthcare. Okay? So, sabi, if we wanted our financial foundation to be solid, gayahin natin 'to, no? Para any financial crisis ang dumating is okay ka, hindi ka ganong apektado dahil ready ka. So nasa baba diyan healthcare, sundin mo ng life insurance or protection, and then i-zero out mo yung mga kautangan mo, no? And then susunod emergency fund, susunod taas investment, which means yun yung pinakahuli nating buuin. Dahil simple explanation, kung may investment ka nga pero wala ka ng mga nasa baba, wala din. Okay? Now, kung nakita nyo importance doon pa lang sa simple explanation natin, healthcare to investment. O oo nga no, it makes sense. Tapos gusto mo siyang simulan. Okay? Pero wala kang pera. O kaya kapos yung sinusweldo mo monthly. Let's go ah ng isa pang level na mas malalim. Simulan mo sa pagkakaroon ng additional cash flow. Kasi nga naman, lahat yan may bayad. Healthcare may bayad. Life insurance may bayad. Magbabayad ka ng utang, pera yon, no? Tapos emergency funds, pera. Investment, pera. So, kung kapos ka ngayon, mga sakto lang sweldo mo, anong iipunin mo? 'Di ba? So, dagdagan mo muna siya. Gawin mo munang positive yung iyong cash flow. May mas malalim tayong explanation dyan, balikan mo yung ating part 1 video. Okay? Dahil for now, ang ating focus ay ang healthcare. Okay? So, sabi dyan, it is the most neglected need. Ano sa Tagalog yun? Kumbaga napabayaan, hindi pinapansin, no? Na needs natin sa buhay. So bakit daw? Isipin mo, 21 to 60. Yan yung sa baba. Simulan natin sa baba, ano, lower left. Work, work. Ikaw yan eh. Tayo yan, no? Andiyan pa naman tayo. Okay? Habang nagtatrabaho ka, ang mindset mo, ay, let's enjoy. No? It's either bata pa tayo o talaga hindi ka nakapag-enjoy ng mga batang panahon mo. Tapos ngayon kumikita ka ng pera, sige, 'di ba? Enjoy yung life. Which is wala namang masama doon. What's next after that? No? Marriage, life. What's next after that? Kids, education, 'di ba? So all of that nangyayari during our productive years. That's 21 to 60. Then what's our sudden realization once we hit the ano sabi dito? Golden years. So kaya ano ka na, dual citizen, senior citizen ka na, tapos Filipino citizen ka pa.
'Di ba? So sabi diyan, during our senior years, diyan na lumalabas yung sakit, 'no? Aminin mo man o hindi, yung iba nga before 60 may sakit na, 'no? So, ang ending, madalas hindi natin afford ang healthcare. Nakapila ka sa public hospital, andun kayo sa isang ward na madami kayo, 'di ba? Without being kumbaga hindi ka priority, something like that. Dahil nga we cannot afford, dahil sadly dito sa Philippines 'no, healthcare needs money. That's the reality. Eh, hindi natin siya na-build during our productive years. So ang ending, yun nasa gitna. Nakalimutan ko, kalimutan mo yung sarili mo, 'no? So now, short-term care, it is provided during 21 to 60. Pupuwedeng ngayon na may trabaho ka sa private company, pupuwedeng may benefits sila na ganyan para sa'yo. Hindi lahat, okey mamaya hanapan niyo. Hindi rin naman yun mandatory 'no. But kung meron ka ngayon sa company mo, swerte ka. Again, it's private kasi sa government, wala po 'no, wala po. What if, imagine, naglipat ka ng company, yung healthcare mo sa company A, hindi mo yun madadala. Kasi wala ka na sa kanila, eh. Wala na silang care sa'yo. Ngayon, lumipat ka kay company B, what if wala silang healthcare benefits for you, 'di ba? So, nakakalungkot. That's why we promote having a personal healthcare, okay? Ngayon, age 61 and beyond, sabi diyan, wala ka ng healthcare coverage. Again, dahil most probably wala ka ng trabaho. Hindi mo na kaya or finorce resignation ka na o kaya retired ka na. Wala ka ng healthcare coverage, 'no? If sasabihin mo sa akin, iniisip mo ngayon, may PhilHealth naman. PhilHealth is a big help, pero hindi niya iko-cover lahat ng bills mo. Kung may hospital bill ka na 100,000, ilang percent lang yung kay PhilHealth dun, maglalabas ka pa rin. Paano kung wala kang pera? Saan ka kukuha, 'di ba? In which case, mas kailangan natin ng healthcare during old age. Kaya siya nane-neglect, 'no? Ang thinking natin, "Ay bata pa ako, healthy pa ako. Hindi ko pa kailangan 'yan." Wherein having a healthcare is a privilege. Hindi po lahat nabibigyan 'yan. Dahil once na may history ka na ng sakit, pahirapan na mag-approve. Kung i-approve ka man, meron ka ng mga exclusions, hindi kasali. O kaya mahal na yung bayad, 'no? That's why we should prepare for it as early as we can. Ngayon, to some people, okay? Most people consider healthcare as an expense. Alam mo yun, gastos lang yan sasabihin. Hindi natin alam, mas magastos 'pag wala kang healthcare, okay? Kasi bakit? Again, going back 100,000 hospital bills, may sagot si PhilHealth, okay, maglalabas ka pa rin. May sagot si healthcare dun sa bills mo na yun, 'no? Baka ang sagutin mo na lang sa 100,000 kaunti na lang, 'di ba? So, malaking tulong siya, 'no? I would personally, okay, save monthly for healthcare ng ilang libo lang naman kada buwan. Rather, maglabas ka ng 50,000 isang bagsak sa ospital, 'di ba? Ano mas mahirap dun, 'no? Ano ngayon yung mas mahal sa tingin mo? Pag-isipan mo. Dahil wealthy people consider healthcare as an investment. Bakit siya nag-investment? Sarili mo yan, eh. Para sa'yo naman yung healthcare, 'no? Ikaw yung kumikita ng pera, dapat ikaw yung may care sa sarili mo, okey? So now, do you know your HMO, 'no? Kasi ang dami. Daming HMO actually. Minsan nga, napagbabaliktad pa. Healthcare, ano ba yung healthcare, ano ba yung HMO, ano ba yung health insurance, ano ba yung PhilHealth, 'no? Pero ang focus natin ngayon is short-term care and then long-term care. Summarize lang natin diyan sa dalawang 'yan, 'no? So what's the difference? Simple difference is short-term healthcare, 'yan dapat yung meron ka ngayon. Kapag na-ospital ka anytime soon, 'yan yung gagamitin mo, 'no? Ngayon yung long-term healthcare naman, dapat din meron ka niyan ngayon.
Yan yung gagamitin mo kapag na-ospital ka during retirement, no? Doon mo siya tignan. Again, bakit? Kumukuha niyan bago mag-60, no? Wag mo namang philosophy na 59 doon ako kukuha, hindi. Does not work that way. Hindi siya ganun ka-maximize kung ganun mo siya iisipin. I-build mo siya as early as you can para yung kanyang health fund pagdating ng panahon, aba, malaki na, no? So, main differences. Short-term healthcare, the traditional HMO, ito yung again binibigay ng companies, no? Or kung meron kang personal HMO na short-term, okay. Madalas ito yung mga company na nag-e-end sa care, no? Hindi na tayo magpapangalan pero mostly yan sila. You can search naman sa internet. And then long-term healthcare, it's a health savings account. Ano sabi dito? Sa short-term, renewal is not guaranteed. Bakit? Kasi nga naman kung isang taon marami kang claim, nagiging liability ka sa company, 'di ba? Ay, mataas yung ano nito. Claims nito, marami siya naging sakit, na-confine siya, naglabas si HMO ng maraming pera para diyan. So baka hindi ka na i-renew next year, no? Sa long-term healthcare naman, renewal is guaranteed regardless. Sa short-term, yearly increase of premium. Yes po, yearly siya, no? Yearly siya kinukuha. So depende yan sa edad mo, depende yan sa claims mo, pwedeng tumaas yung babayaran mo next year. Okay? Sa long-term healthcare naman, fix lang siya. 7 years mo lang siyang babayaran, no? Short-term, walang insurance coverage. Kung meron man, madalang. Kung meron man, maliit lang. Sa long-term, meron yung insurance coverage. Diba? May healthcare ka na, may insurance ka pa. Sa short-term, kapag hindi mo nagamit, for example, ngayong 2023, may short-term healthcare ka. Nagbayad ka, of course. Kasi hindi mo nagamit kasi hindi ka nagkasakit, healthy ka. Pasalamat tayo. 'Di ba? Healthy ka. Pero yung binayad mo, goodbye na 'yon, no? Bye-bye na siya, hindi na siya babalik sa iyo. Pero sa long-term healthcare, kapag hindi mo siya nagamit during the 7 years, babalik siya sa iyo after. O 'di ba, sulit. Sa short term, walang accumulation of unused health fund. Walang ganun. So, kunyari, covered ka ngayon ng 60,000 a year. Pag ba hindi mo nagamit ngayon, next year, 120 na yon. Hindi, 60 pa rin siya. No? Sa long-term healthcare, all unused health fund, nadadala siya every year. So, gaano kaganda yun, di ba? So, short term, pwede ka mag-renew up until age 60. Sa long-term healthcare, co-cover ka niya beyond age 60 dahil nga long-term. Di ba? That's the purpose. Sa short term, yung mga pre-existing illness, ano yun? Yung mga sakit mo na meron ka na nung nag-apply ka ng healthcare. Let's say, kunyari lang asthma, pre-existing na yon. So, pwedeng hindi covered yon during year 1. Depende sa company kung may mabait or strict, no? Tapos, year 2, depende pa rin kung i-cover ka niya o talagang permanent, hindi na. It depends. Again, it depends sa mga underwriting nila. No? Hindi tayo nagpa-promise. Sa long-term healthcare naman, yung mga pre-existing mo, 7 years naman siyang hindi covered. But, the good news, kapag nakarating ka ng 8 year, hanggang kung ilang taon ka nang abutin, covered na siya after that. No? So, 7 years ka lang, kumbaga, healthy, supposed to be. Dahil after that, yung pre-existing illnesses mo, covered na. Short-term healthcare, reinstatement is limited within 30 days. Ano yan? Kunyari, magbabayad na, pero wala kang budget. Na-short ka, no? Bibigyan ka lang nilang 30 days para ma-renew mo yung plan mo, ma-reinstate mo, para maging active ulit. Dahil after that, lapse na. Or baka terminated na yung plan mo. Apply ka ulit ng bago. Wherein sa long-term healthcare, within 2 years, no? Kung hindi mo siya na-reinstate, kulang ka sa budget, nawalan ka ng trabaho, ay bibigay sa yung palugit 2 years. O, bigyan ka namin maximum 2 years. For sure naman, sa loob lang ng 3 months, 2 months, may trabaho ka na, may kita ka na ulit. I-active mo na ulit yung healthcare mo, di ba? Yung long term. Sa short term, sabi ko nga, continuous payment ka up until age 60 hanggang nagre-renew ka. Bayad ka lang ng bayad. Sa long term, may option ka, again,
7 years to pay lang siya. But at the same time, kung may cash ka talaga, bayaran mo na siyang buo para wala ka nang iniisip, 'di ba? May option tayong gano'n, may discount ka pa. And then, short-term healthcare, after employment mo, again, hindi sure kung meron ka pa ba. Kung dun lang yung inaasahan mo. Kasi ang dami po nagsasabi niyan sa akin. Okay naman ako sa company ko, may healthcare benefits kami, ang ganda nga eh. Totoo naman, maganda. However, 'pag wala ka na dun, wala na silang care sa'yo. Again, yung lilipatan mo, paano kung wala, 'di ba? Kawawa ka. So, sa long-term healthcare, dahil it's a personal one, kahit may trabaho ka, kumbaga healthcare B mo ito, dalawa. Kung lumipat ka ng trabaho, dala-dala mo siya. Kung freelancer ka, siguro, meron ka pa rin dahil it's personal na kinuha mo. And it can take care of you during retirement years kasi yun talaga yung purpose niya, no? So again, babalikan natin. Dahil ito again yung nasa part 1 video, okay? Tinakal to sa X-curve concept. What if? What if you get sick? Hindi natin masabi, di ba? Dami nagsasabi. I mean, then, baliktad, no? Dami nagsasabi, healthy naman ako. Lahat po na nagkasakit, healthy sila once upon a time. Tama o tama? So what if you get sick? You need healthcare. What if you die too soon? Again, hindi mo naman alam kailan ka tatawagin ng ating creator, no? So you need life insurance. Kaya naman, ayaw ka pa niyang makasama dun sa taas dahil sabi niya, may mission ka pa rito, binuhay ka niya ng matagal. Problema din yun dahil saan ka kukuha ng panggastos kapag matanda ka na. Pension is not enough. Paano kung magkasakit ka pa? Gusto mo bang pumila sa mga charity, sa mga centers, sa mga government institutions, politicians? You can, pero gusto mo ba again, no? So you need investment. And with that, allow me to introduce our company. Okay, dahil dito sa part 3, yung mga natutunan mo during part 1 video natin tsaka part 2, ito na yung application. Kasi ano yung palagi nating sinasabi? Hindi ka lang basta nag-educate sa sarili mo, i-execute mo din siya, no? Kasi wala pa pong umattend ng mga webinars namin, nakausap namin live, o kaya nanood ng mga videos na 'to, na yumaman, o kaya naging secured after dahil nanood lang. Hindi po. You need to take action. At ang i-share ko sa inyo tonight is our company na nire-represent, no? Which is Kaiser International Health Group. Ano nakasulat diyan? The first name in healthcare. Okay? So, sino nga ba si Kaiser, no? Kaiser is an HMO. Yun pa lang malinaw na. Baka sasabihin kasi nung iba, ay Kaiser insurance yata yan. Hanapin ko nga sa listahan ng mga insurance. Hindi nyo siya makikita doon, no? Sa website ng Insurance Commission, hindi nyo siya makikita sa insurance companies. Makikita nyo siya sa list ng HMO, kaya Health Maintenance Organizations, dahil nga healthcare siya, no? So na registered tayo 2004 pa. So going 20 years na, 'di ba? And of course, naka-register ka naman sa Insurance Commission. Doon nyo siya makikita. And this is our kumbaga summarized list ng mga big hospitals na in partnership with Kaiser. O kaya kung sa madaling sabi, kung familiar ka naman, accredited, no? Accredited hospitals si Kaiser. Ito lang mga big names. Pero mayroong website si Kaiser, po pwede mong hanapin sa map nila alin doon yung covered na, I mean yung accredited hospital malapit sa lugar mo, no? So you can try. Type mo lang sa Google Kaiser. Andun yung website, check mo yung accredited hospitals. Search mo kung malapit sa'yo accredited ba. Pero look at this. St. Luke's, Medical City, Makati Med, no? So, these are big hospitals and hindi lahat ng HMO ina-accredit nila. Okay, just to give you an idea. So, Kaiser, accredited, it says something, no? So, yon. And Kaiser's exclusive broker is IMG, no? Only IMG member can distribute Kaiser, kumbaga officially,
no? Authorized distributor. So tayo lang po 'yon. And allow me to show you a product. Again, this is just to share. At the end of the day, kung magustuhan mo, kuha ka, no? Dahil again, at the end of the day din, we have this. Tuloy-tuloy kami with our plan, no? I'm not here to hard sell you or anything dahil wala naman po kaming quota dito, no? That's just one of the good things by being part of IMG. You can earn additional extra income through commissions with the financial products, pero wala yung pressure ng quota, 'di ba? Saan ka pa, no? So yung commercial lang. So allow me to share with you our product under Kaiser, which is the Ultimate Kaiser Health Builder, a 3-in-1 savings plan. And our very new brand ambassador, sino pa ba? Si DJ, nag-iisa, 'di ba? So 'yon. Moving forward, Kaiser Ultimate Health Builder, the first long-term healthcare in the Philippines. Hindi naman sa bias tayo, pero show me or show dun sa ating comment section. Ano pa yung alam nyong long-term healthcare in the Philippines? Maybe hindi ko lang alam, 'di ba? Pero kung meron mang iba, for sure Kaiser is the first one, no? Long ago. Bakit siya naging long-term healthcare? Dahil meron tayong 7 years saving period lang. It's true, no? May mga nakapagtapos na magbayad, na maghulog, mag-ipon kung tawagin. And take note, baka kung isipin niyo na, ay di, may tinatawag pa diyan top up after. Wala pong ganun. Dahil mag-i-issue po tayo ng certificate of full payment. Mamaya papakita natin, no? So, talagang tapos ka na magbayad, after that, hayahay ka na lang, no? Wait ka ng 13 years para mag-mature yung pera mo. Ayun, tagal naman. Compared saan? Okay? 13 years ka na nagtatrabaho, may naipon ka na ba? No? Bato-bato sa langit ang tamaan. Mag-isip-isip ka na. 'Di ba? So all in all, it's a 20-year plan. May marami nagsasabi, 20 years ang tagal naman. Again, long term siya. Kung ngayon nasa 20s ka pa lang, at 40s mo, okay na 'to, mature na siya, 'di ba? So, again, looking back, 20 years. Yung iba 20 years na nagtatrabaho, walang ipon, 'no? Magpapaabot ka pa ba dun? Yun yung tanong ko sa'yo. So ngayon, let's study how it works. Okay? So Kaiser Ultimate Health Builder. Simulan natin sa plan name, sample plan, but it's a true plan. Marami pang plans mamaya, depende sa budget mo. K100. Ano yung K100 na yan? It's a plan name, sabi ko. So annual installment niya 58,000, meaning it's your yearly payment, no? Annual, kumbaga isang bayad sa isang taon. Marami ring mode of payment later, I will share. And then contract price 411,000. Again, ito yung kung babalikan nyo, may spot cash payment available, no? So sometimes we got to see or talagang true to life experience na merong mga nag-retire, wala pang 60, kumukuha sila nito. Isang bagsak, no, galing sa retirement money. Dahil ayaw na nilang may isipin pa for the next 7 years. Bayad na agad, 'di ba? Something like that. So, hintayin na lang mag-mature, may pera sila after, no? So, it's possible. Okay? May discount ka pa. So, ang pag-usapan natin is the saving period, no? Ano 'yun? Ito yung years mo ng pag-iipon. Example, kumuha yung tao na 'to ng age 22. I mean, this is our template and that's why can I relate so much? Dahil yan po ako, no? Ako yung patotoo. I got Kaiser when I was 22. Ilang taon na tayo ngayon? Secret. So sabi ni Kaiser, mag-ipon ka 7 years. So tapos na ako by the age 29. No? After that, it's up to you what you will do. Pero sabi lang niya talaga 7 years to pay. So, pag-usapan natin anong meron during the first 7 years. After a year of payment, tandaan na, a year of payment pa lang. Ah, kung
Annual ka, after mo magbayad ng isang annual, pwede mo na ma-avail 'tong mga 'to. Pero kung hindi, kung naka-monthly ka, after 12 months pa, 'no? Or kung naka-semi-annual ka, after mo maghulog ng dalawang semi-annual. So, yun yung 1 year. Or kung quarterly ka, edi quarterly, after mo makahulog ng 4 na quarters. Saka mo palang 'to ma-avail. Yung annual physical exam, libre po yan once a year. It may not mean much to others, pero libre, yearly, nababantayan mo yung kalusugan mo. Ba, sinong amay ayaw nun? What if ngayon sa company mo wala kang ganyan? 'Di ba? Kung magpapa-check up ka, galing pa sa sarili mong bulsa, no? So with this, libre siya. Marami accredited clinics, makikita mo rin doon sa Kaiser website, sa Kaiser map. Check mo lang. And then dental benefits. Once a year free cleaning, no? Kung hindi ka nagtu-toothbrush, hindi, joke lang. Once a year free cleaning, and then may pabunot din. Kahit pabunot mo lahat ng ngipin mo, kung galit ka, pwede, no? And then what else? Waiver of installment due to debt. Okay, babalikan natin. Kaiser is a 3-in-1. May insurance siya. Hindi lang siya healthcare basta. Ngayon, kung nagbabayad ako, let's say nasa ika-4 na taon ko na ng pagbabayad, tapos may nangyari sa akin. Na aksidente, kinuha na agad ni Lord. I died too soon. May makukuhang insurance yung pamilya ko. Magkano? Depende sa plan. Mamaya papakita ko. And 4 years pa lang. 'Di ba? Hindi pa bayad yung hanggang 7. Paano yun? May remaining 3 years pa. Wave na yon. Considered na yun na fully paid ni Kaiser kasi nga namatay na yung pamilya. Pag babayarin pa ba? Masyado naman ng dagok yun, di ba? Considered fully paid na yan. Ito insurance para sa inyo. How simple is that to understand? Tapos, may magmamature pa after that, no? Nawala ako ngayon, may makukuhang insurance yung family ko ngayon. Kapag dating ng maturity period, may matatanggap pa ulit sila. So imagine, nag-celebrate sila ng death anniversary. May ibibigay pa si Kaiser sometime in the future. Di ba? O kaya naman, kung hindi tayo pumanaw, let's say na-disabled, na aksidente, na baldado. Ang diagnosis sa'yo ng doktor, hindi ka na makakapagtrabaho. Ano ibig sabihin nun? Hindi ka na makakita ng pera. Hindi ka na pwedeng kumita ng pera. Di ba? So, ano pang pambabayad mo? Logically speaking. Wave na rin yun. No? So, may makukuha ka ring benefits. And then, again, sabi ko, may term life insurance siya. Tapos ang kinagahandahan pa dito, kung namatay yung policy holder dahil sa aksidente, times 2 yung insurance. No? Ngayon, meron din namang hospitalization. Inpatient. Kapag na-confine ka, yaan yung meron ka. No? Short term. Okay? Now, gusto ko pong i-specify, nandyan siya bilang benefits, tong tatlong to sa gilid. Inpatient, may annual benefit ka, tsaka may room and board. Pero, use it kung talagang walang-wala ka na, last resort. No? Dahil, if you use it ng short term pa lang, affected yung long-term benefits mo. Papakita ko yung amounts. Okay? Pero nandyan siya for a benefit din naman. Di ba? Kung may iba ka namang healthcare, na hospital ka ngayon, yun muna yung gamitin mo. Huwag mo na si Kaiser para hindi ka masacrifice in the long run. Okay? Dahil again, it is a long-term healthcare. Nandun yung pinaka optimal effect niya, optimal benefit niya in the future. So, moving forward sa benefits, yun yung meron ka for the first 7 years. Ayan. Ito pa yung isa. Naalala nyo kanina yung long-term feature, yung kapag hindi ka nagkasakit habang may healthcare ka sa long term, is babalik yung binayad mo during healthy ka. It's true, no? Dahil dito sa K100 na plan,
Okay? Meron kang long-term care benefit na 100,000 at saka, ito yung, long-term care benefit mo after. Tapos ito naman yung balik bayad mo. At least 80 or 85% ng iyong total contract price kung wala kang claims during 7 years. Sa 20th year mo pa nga lang makukuha, mamaya sabihin mo, "Uy, tapos na ako magbayad, hindi ko naman nagamit." Yung mga free check-up lang, yung free dental lang, asan na yung ibinayad ko after, 'no? Hindi po dun, sa 20 years mo pa siya makukuha. So, sa ating, K100 again, ang insurance natin is 450,000. Hindi na masama, 'di ba? And that is for basic life insurance, 'no? Namatay ka due to natural death, natural causes. Ngayon naman, again, ano yung sabi kanina, kapag during accident, 'no, namatay ka dahil sa aksidente, mata-times 2 siya, plus 450,000. So all in all, if accidental death, may insurance yung family mo ng 900,000. Again, lugi ka na ba? Lugi ka pa ba diyan, 'no? So yon. Ngayon naman, punta tayo sa anong meron sa ating 8 year and beyond. Sabi, extended period ka na. Anong meron diyan, 'no? So yan na, after mo daw mag-ipon, sabi ni Kaiser, "Okay, ako nang bahala." Wow! I will grow your money. Okay? Aside from taking care of us physically, Kaiser takes care of us as well financially, 'no? Sabi dito meron ka ng 10% yearly health benefits. 10% nung iyong plan sa K100, that is 100,000 again, going back, 'no? So magkano yung 10% nun? 10,000 yearly, yun yung ibibigay sa'yo. Year 8, 10,000, year 9, 10,000, and then so on and so forth. Marami pa siyang benefits na ibibigay sa'yo. Accumulated health benefits, yearly health benefits, yung iba bonuses. Alam natin ang bonuses, it depends sa performance ng market. But on this one, projected siya 10%, no? So, all in all, how much? Yung mga actuarial na point, nag-compute sa atin dyan para sa atin, para hindi na tayo mahirapan, no? So, it is this much. And then, you have this amount as well after 20 years. Andiyan pa yung long-term care benefit mo. Andiyan pa yung long-term care bonus mo na balik bayad kung hindi mo nagamit during the first 7 years, di ba? So, all in all, para sa taong kumuha ng K100 age 22, meron kang more or less 1.1 million pesos pagdating ng age 42, no? Ngayon, iisipin mo pa ba, ang tagal ng 20 years? Eh kung at the end of 20 years, may naghihintay sa yung gantong amount. Ngayon, sasabihin nyo, wala, ang tagal naman. Parang ang taas naman ng amount. Again, ang kailangan po ng pera natin to grow ay time. At the same time, interest rate. Kung babalikan yung Rule of 72, o hindi nyo alam kung ano yun, balik ka sa video part 1 para maintindihan mo. Dahil isa siya sa mga powerful concepts. Our money needs both time and interest to grow. 20 years ka nga naghintay, oh. Yaan siya. Diba? More or less. So, ano meron dyan? Sa amount na yan, 1.1 million pesos. No? So, bago yon, again, nasabi ko na pala to kanina, pre-existing conditions is covered 8 year up to 13 years. Yung after mo magbayad, covered na siya hanggang mag-mature. So, this amount is good as cash, actually. Bibigyan ka ng option ni Kaiser kapag dumating na yung ano mo, 20 years. No? So ako yun. I-email niya ako, age 42. Gab, mature na yung Kaiser mo, anong gustong gawin mo? So I can withdraw the entire amount. I can do that because that's my money. O kaya naman, withdraw a portion. Kurot lang, 'di ba? Bakit? Balik tayo, age 42.
Bata pa, 'di ba? Bata pa, pupuwedeng may trabaho pa, active pa yung income. It means hindi ko pa kailangan masyado yung pera. Wow, sana all, 'no? Sana all. 1.1 million di pang masyadong kailangan, 'di ba? Pero may option nga naman na kumurot. Kasi ang sabi, nag-ipon ako ng 7 years, naghintay ako ng 20 years total. Try ko naman tikman yung fruits of my labor, kung tawagin. Withdraw ako ng 100,000 kunyari. Iwan ko yung 1 million, 'no? Possible yun, okey? O kaya naman, iwan mo kay Kaiser buong amount, 1.1 million pesos. Dahil nga may income ka pa, hindi mo pa kailangan. Anong gagawin ni Kaiser diyan? What he do best, 'no? Aside sa enforce pa yung policy mo, it is good as cash at the same time it is your health fund. Nasa card mo 'yan, Kaiser card, Visa card actually. Sabihin dun, kunyari na-hospital ka tapos wala kang cash. Wow, wala kang cash. Na-hospital ka, pinakita mo lang Kaiser mo. May gagawin sa'yo, pupuwedeng ooperahan ka or whatever, na-confine ka or what. Eto po yung Kaiser ko, may laman 'yan, diyan niyo na lang ibawas. Health fund, 'di ba? Kasi nga naman Kaiser is a healthcare and our, uh, main reason for getting this, para alaga tayo in the future. Hindi yung ipipila ka sa mga government centers, sa mga politicians, sa mga kamag-anak mo, or hihingi sa ibang kamag-anak mo dahil wala kang pampa-ospital, 'no? This one is for yourself. The same time, hindi ka burden sa family mo, 'no? Sorry po for the word, but that's how it is, okay? 'Pag nakalimutan mo yung sarili mo, it's either pasapasahan ka in the future, sa inyo muna si lolo, sa inyo muna si lola, dahil, you did not have something for yourself, 'no? Pero I'm not against it. Dahil nga naman in our Filipino culture na who knows if kung magbabago siya in the future, 'di ba? Our culture, we take care of family. But if we can take care of ourselves, much better. Okay? So 'yun. Ngayon, ang huling nag-eksena 'di ba, hindi mo kinuha kay Kaiser, iniwan mo lang diyan kasi may trabaho ka pa, may iba ka pang source of income, eh, ito investment mo lang 'to long time ago. So ngayon, what if maipag-grow pa ito ni Kaiser ng 10% per year? Again, depende na sa performance ng market. Pero let's say 10%, 'di ba? 10% per annum per year. So, you're earning 116,000, 10% ng 1.1 million, 'no? And let's see, paano kung kuhanin ko siya kapag nag-retire na ako at age 60? Sa tingin ko kaya magkano na 'to, 'no? So, more or less 6.4 million. O kaya sinagad pa natin 65, 'di ba? Sa gobyerno 65. It's around 10.4 million pesos. Imagine, nakapagtabi ka ng ganyang amount, magkano lang yung hinulog mo before, tapos you are set for life pagdating ng old age mo, 'no? Imagine, pagpapasapasahan ka ng mga anak mo most probably, sasabihin, "Uy, sa'min muna si lolo, sa'min muna si lola," 'no? Kasi ang kabaliktaran niyan, kung wala, pasapasahan, 'di ba? Na nakakalungkot naman din. So 'yun, imagine what can this money do to you. Preparation, going back sa mga basic financial concepts sa part 1 video natin, X-curve. Andito ka, you have no savings, pagtanda mo, ito yung savings mo. Imagine, 'no? You live too long, you live until 65. Meron ka investment. Kaya naging 3-in-1 si Kaiser. May healthcare ka, may insurance ka, may investment ka. Okay? So, you decide, is it good or is it good? Ngayon, going back, when it comes to our budget, 'di ba? Ano yung primary example natin ngayon? K100. That is 58,000 a year, no? Or 5,800 a month. 5,882 a month. Saan ka ngayon eligible na plan?
kung iisipin. Hindi siya by age, exact age, pero by age bracket. So 10 to 40 years old, yes po, nabasa nyo yan. 10 years old. Kung pwede nang kumuha ng Kaiser. Kung ikaw magulang ka, may 10 years old kang anak, you wanted to give something to them in the future, then you give them a Kaiser plan. No? Pag nag-mature yun, pamana mo na sa kanila. Talo niya na tayo na nagsimula ng anong edad. Okay? So yun. K45, how much is that? 2.6 in a month. No? Hanggang 40 years old, eligible pa doon. So next, pero kung tumawid ka na ng 41 years old hanggang 50, K60 na yung minimum for you. Again, ang pinag-uusapan natin, minimum plan. No? We have K45, that's 2.6 a month. K60, that is 3.5 a month. Tapos, kung tumawid ka pa ng 51 years old hanggang 60, ang minimum na sa'yo, K75. And how much is that? So, I believe that's yun yung 4.4 naman in 1 month. No? So, kung gusto mo ng complete list, I suggest, balik ka sa nag-invite sa'yo. Kaya message mo kami para magawan ka namin ng quotation. Tignan natin what's best for you if you are interested. So, ngayon, modes of payment. Nabanggit ko, may annual. Nabanggit ko rin, 58,000 yung kay 100. Tapos monthly niya, 5.8. Huh? Eh, meron tayong 12 months in 1 year, di ba? 5.8 times 10, 58. 10 months pa lang. May discount po kung mag-annual ka. No? So, talagang dito tinuturo sa IMG, paano ka makatipid sa mga financial products. Di ba? So, ba nun? No? Ngayon, kung mabigat yung annual payment for you, pwede namang semi-annual. No? Half. Pero yung discount mo dyan, 1 month. Again, may discount ka pa rin. Okay? Ngayon, kung nag-quarterly ka naman, that is every 3 months, half month yung discount mo. Hanggang doon, may discount ka pa rin. Pero kung monthly, syempre monthly na yung pinaka-mode of payment natin, wala kang discounts. No? But, looking back, kung ikaw yung tao na, uy, gusto ko mag-ipon, gusto ko tong simulan. Out of the blue. Or kaya na-realize mo, no? Then you're a spender for how many years? Personal suggestion. Start mo muna na i-build yung habit mo of saving. So you can go monthly kasi that's what I did. No, personally, that's what I did. Nag-monthly ako kasi nga ilang taon akong gastador noon. Tapos mag-iipon ka, mahirap, no? So, ganun. Then nung okay na ako, sanay na na-build ko na after 1 year, okay, mag-annual na ako to enjoy the discounts. Pero ako lang 'yun, no? It's up to you. It's up to your plan. That's why I suggest usap ka ulit sa nag-invite sa'yo or sa nag-send sa'yo ng video na 'to, no? Ngayon, what would you get? Upon having your plan, syempre, anong sabi sa atin dito sa IMG? We walk the talk. Sino ba naman ako? Maniniwala ba kayo sa akin o kaya do'n sa nag-send sa inyo nito kung wala siyang Kaizen, 'di ba? So, I have mine 3 years ago, no? 3 years ago, so almost halfway na sa pag-iipon. Sabi ko nga gano'n-gano'n lang pala 'yun, 'no? Nakaka 3 years na ako, nakaka 4 years na ako technically kasi nag-annual ako. Ang realization ko is, yeah, time flies. Kung iisipin mo 7 years ang tagal, yun din yung inisip ko dati, pero nag-start ako, 'no? And again, it's up to you kung anong plan yung gusto mo. We will not offer you a plan na mataas. No, walang ganun. What's in it for us? Yung makatapos ka ng plan mo, nakukuhanin. Okay? For the next 7 years. Kasi nga naman, aanhin natin yung mataas na plan na in-offer ko sa'yo, for example. Kasi hindi mo naman natapos. Wala rin. Natulungan nga ba kita? Natulungan ka nga ba nung kumausap sa'yo? So most probably hindi. Kasi hindi mo lang tinuloy. Ang sa amin dito, you get what you can sustain for the next 7 years. Or if you think you wanted to get one, pero kulang yung budget, then babalik tayo. No? Balik ka sa part 2 video natin. Meron doong income opportunity dito si IMG.
Kung gusto mo magpa-discuss, message us o kaya balik ka lang sa kumausap sa'yo. And what else? Ito po yung sample ng certificate of full payment. It's not mine. Okay, tinanggal ko rin naman yung pangalan. Pero isa yan sa mga kasamahan ko dito. Yun yung makukuha nyo after nyo magbayad. So talagang tapos ka na. Wala nang top up, wala nang extra payment or whatever. Yan, full payment. No? We issue this one. Katunayan talaga na you are clear of, ano tawag dun? Basta yun. Fully paid na, nakagraduate ka na. So, ang kagandahan, pagkatapos mo mag-ipon ng 7 years, kung nasanay ka naman na mag-ipon ng 7 years, di ba? Titigil ka na ba after mo magbayad? The good thing, pwede ka pa ulit kumuha ng isa pang Kaiser. Pwede yun. Para in the future, no? Ako, personally, mangyayari, magmamature at age 42, kumuha ulit ako ngayon. So, every 7 years in the future, may magmamature akong Kaiser ko, itutuloy-tuloy ko siya. I'm just sharing my thoughts. Diba? It's up to you. So, yun. What else? Yan. Our financial foundation concept. Tignan natin. Ano yung nasimulan kay Kaiser? Healthcare, yes. Protection, may insurance siya. Yes na yes. Tapos, investment. No? 3 agad out of 5 yung nakuha ni Kaiser. Ito po walang isang financial product ang makakasolve ng problema mo. Kumbaga, kay company A, meron kang ganito, okay ka na ba sa lahat? Hindi pa. Again, there's no single product that can build your financial foundation. Hiwa-hiwalay yan. Yun yung tinuturo natin dito sa IMG. Hindi hiwa-hiwalay yan dahil mas makakatipid ka sa ganong paraan. No, I'm telling you, across all my plans, actually, tas kumbaga, may investment ka, pwede ka mag-invest ng small amounts. Magkano lang inaabot niya? Kasi may separate ako insurance. Ibibil ka emergency funds, tas may healthcare ka at the same time. Wala na amount reveal, pero minimal lang. Di ba? So, yun. What else? If you are interested, ano sa tingin mo yung kailangan mong gawin next? Thank the person who sent you this video. No? Kung wala naman, naghahanap ka lang sa YouTube, nakita mo to, thank yourself. Okay? Kasi hanggang ngayong mag-1 hour na, nakarating ka pa dito. And then, step 2, tanongin mo yung sarili mo. Gusto ko na bang simulan yung aking financial foundation? No? Dahil kung oo, schedule a personal coaching with us or the person who invited you para ma-guide ka ng tama. No? Pwede mabigyan ka ng quotation o kaya ma-explain pa sa iyo yung basic money concepts or if you wanted to do the IMG business. And where to find us, me and my partner. Yan ang aming contact details and our simple Facebook page. You can give it a like. Yun lang hingin ko. Diba? Hindi na yung subscribe or follow dito sa channel. It's up to you because we are doing this just for awareness, hindi sa monetary. Kung meron man, magkaroon man in the future, di plus na lang siya. Diba? So what else can we offer? Dahil kami ay financial educators, financial planners, we can do a personal finance mentoring session. Message ka lang, no? Let's talk about your finances. Kung within the area ka, pag-usapan natin yan face to face. Kung wala naman, malayo ka, or we don't know each other, let's go through online. No? Walang problema, Zoom or Google Meet. Or, yan, IMG members really conduct face-to-face spread of financial literacy, lalo na sa mga ibang tao. No? Doon siya lumaki, doon siya kumalat. Kasi nga naman, before, I don't know IMG, really. Pero 20 years na pala siya in the business, wala namang commercial. No? Paano siya lumaki ng ganun? So, it's really every member's effort like this. We conduct it for free, actually. So, yun. Or, yeah, you can also have me as your speaker. Ito, nagsalita tayo sa isang group of OFWs. It's for free. Diba? Pamerienda lang po. Hindi, joke lang. We can arrange that. You can message me for a financial literacy talk sa inyong organization.
'no? Kahit may small group 'yan, eh, kahit nga informal, 'di ba, walang problema. Or kung hindi natin kayang bigyan ng time, face to face, meron tayong online. We conduct this almost, ilang times a week, 3 times a week, 'no? Or depende sa schedule niyo kung bibigyan niyo ako ng chance, 'di ba? Kung saan time kayo available, para sulit naman, madaming ganyan. And dahil nandito ka pa rin, 'no, nakinig ka talaga, ayaw mong paawat, meron kang free personal accident insurance coming from me. Paano niyo makukuha? Yun lang, you need to message us para we can guide you. Again, it's free dahil it's part of our campaign and protect program. Okay? We campaign financial education and after that, we protect you. Saan ka makakakuha ng free 20,000? No? O kaya wag mo na akong biruin. Legit po ba yan? Gusto mo bang malaman kung legit? It means kailangan mo i-claim. 'Di ba? It means kailangan mo maaksidente. So, yan, just a small token from us dahil nagbigay ka ng time mo. So again, this is where you can contact us. Kami ng partner ko na ginagawa 'tong financial literacy mission for the last 3 years, 'no? So with that, thank you very much for your time and again, the decision is yours. Kami lang naman ay nandito bilang guide. Okay? So good luck sa inyong financial journey.